Yo, what's up guys? Napanood nyo ba yung latest interview ni Manong Ted Filon kay Mayor Magalong kung saan nilaglag niya si Sandro Marcos? Nakatanggap umano ito ng 12.9 billion pesos sa 2025 lang. At doon sa kanyang mga proyektong flood control na ngayon ay wasak-wasak na. Sinabi ni Mayor Magalong napakaraming anomalya dahil wasak-wasak na ang mga flood control project ni Sandro Marcos. At doon lang po yan sa distrito niya. Mayroon pa pong mga ilang distrito sa Ilocos Norte na napakaraming anomalya, sabi ni Mayor Magalong. So dito, parang sinasabi ni Mayor Magalong na totoo yung sinasabi ni Saldico kung saan mayroong 50 billion insertions si Sandro Marcos. Insertion sa BICAM at insertion sa NEP. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Saldico sa mga insertions ni Sandro Marcos. Kaya hinahamon ito ni Congressman Pulong Duterte. Nag-post si Congressman Pulong Duterte na mga pictures na wasak-wasak na mga flood control sa Ilocos Norte. Ipaliwanag mo ito, Sandro Marcos. Ayon kay Mayor Magalong, dapat maimbestigahan ang maraming maanomalyang flood control projects dyan sa Ilocos Norte ng Ombudsman. Yun ang problema, si Boying Rimulya, kung kikilos yan, kung tataluhin o ilalaglag na rin nila si Sandro Marcos. According kay Ping Lacson, sabi ni Ping Lacson, Mr. President, kahit malapit sa'yo, wala tayong magagawa. Kung mayroon talagang ginawang kasalanan, papanagutin natin. Tama naman si Senator Lacson. Kaya lang, hanggang salita lang si Lacson. Hanggang privilege speech lang. Ang tindi na itong congressman na to. Bagong-bago. Batang-bata pa. Napaka takaw sa pera. Manang-mana. Manang-mana sa ama. Manang-mana sa lolo. Ang lulupit nyong lahi. Ano, gusto nyong ubusin ang pera ng bayan? Napag-alaman din na yung asawa naman, yung nanay, si First Lady Lisa Marcos, meron ding 100 billion bit-bit na insertions. Sino ba siya? Wala naman siyang mandato, hindi naman siya binoto ng taong bayan. Nakikita nyo, yung pamilya niyan, napakakapal ng pagmumuka. Kailan kaya? Kailan ma-overdose ang mga yan? Kailan kaya tuluyang matutupad ang mga wish ni Cara David na magsimatay na ang mga yan? Sabi ni Mayor Magalong, kung ang ICI ay mayroon lang 3 commissioner, tapos kulang-kulang pa ang kanilang mga abogado, umaarbor lang sila sa ombudsman, hindi talaga nila malulutas itong flood control scandal na to. Dahil napakaraming sangkot na mga mambabatas, taong gobyerno, ibig ko sabihin yung mga taga DPWH, mga secretaries, undersecretaries, at mga kontraktor. Ito'y maaring umabot sa 300 katao hanggang 500 katao. So kung 3 lang ang commissioner sa ICI, hindi talaga nila kakayanin. Ang dapat dito, diretso sa korte ang pagdidemanda. Mangangalap ng ebidensya, diretso sa Regional Trial Court. Isang tao, isang abogado. Yan ang dapat kung si Vice President Sara Duterte, yan ang dapat mong gawin kung ikaw ay mananalong presidente sa 2028. Isang congressman, tapatan mo yan ng isang abogado. Mangangalap ng ebidensya, magsasampa ng kaso sa Regional Trial Court. Ngayon, kung natalo naman yung abogado ng pamahalaan o ng Office of the President,
o ng Solicitor General, pwedeng imbestigahan itong abogado na ito na baka nabili. Madali na maimbestigahan yan. Bakit ka natalo? O di mag-undercover, tignan yung lifestyle, mag-lifestyle check. Ay kung nakabili ng bagong bahay, bagong kotse, o nabayaran na. Madali lang eh. Kaya pwedeng matutukan eh kung one-on-one. Isang congressman, magtalaga ka dyan ng isang abogado na tututok sa kaso. At kung ilang daan yan, o baka libo yan, na pwedeng idemanda, di 1,000 abogado rin ang i-hire ng gobyerno. Para lang matapos yan, para malutas itong nakawan dyan sa flood control project. Yan po ay naisip ko na. Pero nung narinig ko si Magalong, sabi ni Magalong, dapat mga 1,000 katao rito ang tututok o ang gagalaw. Kasi sa dami ng mga sangkot, sabi ni Mayor Magalong, nung pinapakinggan ko siya, tama talaga ako. Kasi kung kayo rin ang mag-iisip, natatawa ko sa ICI, nangihiram lang ng abogado sa ombudsman. At ilan yung bagong hire na mga abogado ng ombudsman, parang 60 lang. Dapat mag-hire ng mga daan-daang abogado dahil sa napakaraming dapat idemanda at ikulong. Sa congressman pa lang baka aabot na ito ng mahigit 200 or mga 250 congressmen. Plus mga kontraktor, mga taga DPWH, mga undersecretary ng bawat departamento, at mga secretaries na may mga insertions din, kagaya nila Amena Pangandangan, nila E.S. Bersamin. Pero kung ang itinalaga ni Bongbong Marcos para lumutas dito sa flood control scandal ay 3 tao lang na commissioner at kulang pa sa abogado, hindi talaga malulutas. O yun talaga ang plano ni Bongbong Marcos na hindi lutasin. At ang ICI, kasama rin si Mayor Magalong, kung saan bumisita rin sila, nag-imbestiga rin sila sa Davao City, di ba? Pero wala pong nabanggit si Mayor Magalong kay Manong Ted Pailon na maanumalyang flood control project sa Davao City. Ang sinabi niya lang ay napakaraming maanumalyang flood control project sa Ilocos Norte. At binigyan din niya sa lahat ng distrito. Ibig sabihin lang nito ay kumatkong ang mga kongresista dyan ng 30%. O sabihin natin 20%, 25% hanggang 30%. Nagkamal ng kwarta si Sandro Marcos. 12.9 billion pa lang yun sa distrito niya. Yung mga insertions pa sa NEP at yung mga insertions sa ibang lugar na tinatawag ni Toby Chanco na sagasa. Di ba? May mga congressman doon sa distrito nila. At nagtaka siya kung bakit lumobo yung kanyang pondo. Ibig sabihin, nilagyan ng pondo yung kanyang distrito nang hindi niya alam. At yun ang tinatawag na sagasa. Di ba may tinatawag na parking at meron pang isa at meron ding sagasa. Maaring umabot sa 50 billion ang insertions ni Sandro Marcos dahil mayroon siyang mga sinagasaang congressman. May araw din kayo mga Marcos. May araw din kayo. Hintayin nyo lang na tuluyang matupad ang wish ni Cara David. Salamat sa patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye-bye.